Nagbabalik ang unang balita sa gitna ng investigasyon ng DOH na isang pasyente ang nagka-HIV dahil sa blood transfusion. Giniit ng Philippine National Red Cross na mahigpit ang screening ng dugo na i-donate sa kanila. Pinakita pa nila sa GMA News ang prosesong pinagdaraanan ng mga blood donor para tiyaking walang makalulusot na kontaminadong dugo. Darito ang report ni Lay Alves. Kada 2 linggo kung mag-donate ng dugo si Tagumpay Ramirez. Isa na nga siyang galloner, ang tawag sa mga individual na may 8 beses nang nag-donate ng dugo. Malaking tulong ito dahil hindi lang para sa akin, kundi sa mas marami pang taong nangangailangan ng dugo. Kada donasyon, dumadaan siya pati ang kanyang dugo sa screening at test ng Philippine Red Cross. May mga sakit kasing maaaring makuha sa blood transfusion, kabilang na ang wala pa ring lunas na HIV/AIDS. Yung unang step po ng blood donation ay yung tinatawag na screening. Dito po inaalam kung yung isang tao ay qualified na mag-donate ng dugo. Dito po required sila na sumagot sa isang questionnaire para malaman po ng blood bank kung pwede nga silang mag-donate ng dugo. Kasama sa tinatanong sa questionnaire ay mga detalye tungkol sa pakikipagtalik at sexually transmitted diseases. Pagkatapos po kapag pumasa sila sa screening, kukunan po sila ng blood sample. So kapag pumasa po sa initial screening yung blood donor, mag-extract na po ng blood sa kanya at ilalagay po ito sa blood bag. At maglalagay din po ng blood sample sa test tube na siya pong dadalhin sa laboratory at itetest for diseases. Pagkakuha ng blood samples, dadalhin ang mga ito sa laboratory kung saan may mga machines na siyang magtetest sa dugo for infections na maaaring makuha sa blood transfusion, gaya ng hepatitis B and C, HIV 1 and 2, syphilis at malaria. Kapag nagpositibo yung dugo for infections, hindi nagagamitin ang mga ito for transfusion. Instead, ihihiwalay siya for retesting at kapag nagpositibo pa rin, dadalhin sa RITM for confirmatory tests. Sa nakalipas na mahigit 6 na dekada ng Philippine Red Cross, wala raw silang record na may nanggaling sa kanilang kontaminadong dugo. Kaya ng Philippine Red Cross na mag-supply ng 69% sa blood requirements sa mga ospital sa buong bansa. Batid ng Red Cross na may limitasyon din ang mga kasalukuyang blood test para sa HIV. May mga nagpo-false negative kasi sa test sa unang 2 linggo hanggang 6 na buwan ng infection o ang tinatawag na window period. Ang ginagamit na teknolohiya ng Red Cross na kung tawagin ay ELISA, na detect ang HIV mula halos 1 buwan pataas sa umpisa ng infection. Kaya sa screening pa lang ng mga donor, mahigpit na. Ang importante talaga, magtulungan tayo. Yung mga donors, kung alam nyo healthy kayo, come to the Red Cross, come to the blood centers para magbigay kayo ng dugo. Pero kung alam niyo na hindi kayo healthy to give blood because you practice unhealthy lifestyle, huwag na po tayo magbigay ng dugo kasi dahil nga di naman agad-agad na-detect yung virus. Pero may ilang ospital na raw sa Pilipinas ang gumagamit ng teknolohiyang nakaka-detect ng HIV mula 7 araw pa lang sa umpisa ng infection. Sa gitna ng investigasyon ng DOH sa isang person with HIV na nakuha umano ang sakit sa blood transfusion, ayon sa ahensya, walang dapat ikaalarma ang publiko. Halos walang risk na makakuha ng HIV sa blood transfusion. Mas magkakaroon ka ng HIV sa unsafe sex dito sa ating bansa sa ngayon. Subalit kailang maintindihan ng mga tao na meron tayong mga safeguards na tinatawag para mapanatili nating safe ang blood na ginagamit sa transfusion. Pero hindi raw dapat magpatumpik-tumpik sa kampanya kontra HIV/AIDS. Nasa mahigit 6,000 na ang reported cases ng HIV/AIDS sa bansa. Mahigit 100 bagong kaso ang naitatala kada buwan. Kung i-average ang datos, 4 na bagong kaso ng HIV/AIDS ang naitatala kada araw. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Kaugnay ng balita kaya, mausap natin live sa studio si Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine National Red Cross. Ma'am Gwendolyn, good morning po. Good morning, Igan. Yung pangamba na makakuha ko ng HIV through blood transfusion, wala ito, ito'y imposible mangyari sa Pilipinas, ganun ba? Well, again, yung safetyness ng dugo, hindi po yun sa screening ng dugo, hindi sa testing ng dugo, kundi yung mismo sa donor. Oo. Importante na yung ating mga blood donors ay voluntarily they give blood kasi nalilesen yung risk ng HIV/AIDS infection or yung transmission ng HIV/AIDS. Hindi naman sinasabi na hindi to posible. Again,
maraming pamamaraan na nakukuha natin ng HIV, pero sa blood donation, meron po tayong, or blood transfusion, marami po tayong nilalagay dyan na screening process. Mula pa lang sa pag-recruit ng blood donor hanggang sa maibigay yung dugo sa pasyente, yan po ay may iba't ibang levels ng screening process or testing process na mapapasiguro na ang dugo ay ligtas at dekalidad na binibigay sa mga tao. Ibig sabihin, mahigpit bago maisalin sa akin yung dugo ng donor. Yes, mahigpit. Doon pa lang sa screening ng blood donor natin, may mga medical history taking, meron din tayong mga physical examination, meron tayong mga pep talk orientation program. Pagkatapos doon, sinasalang yung dugo sa laboratorio para ma-screen. Bago yan ma-transfuse sa pasyente, yan po ay may mga series of exams na ginagawa tayo. Okay, kunyari may isang donor, Ma'am Gwen, na hindi niya alam na carrier siya ng HIV. Gusto niya mag-donate. HIV positive, no? HIV positive. Hindi niya alam. Tapos mag-donate siya ng dugo. Bakit hindi agad malaman bago siya makapagbigay ng dugo? Dahil may window period, ano? Kasi ang HIV kasi, pag nakakuha ka ngayon, hanggang sa ma-develop mo yung sakit or talagang sobrang baba ng immune system mo, doon mo pa nalalaman na ikaw ay merong HIV sa katawan. So very important, yung screening ng blood donors ay talagang mahigpit. Kasi like sa Red Cross, meron tayong mga sinusunod na mga steps, no? Tinatanong natin kayo kung ano yung mga lifestyle ng mga tao. And we only get blood sa healthy population. Ibig sabihin, ito yung mga school, mga companies, mga partners natin, doon tayo kumukuha ng dugo. Kasi pag halimbawa, hindi nga tayo sure kung saan kinukuha yung dugo, yan talaga ay mahirap kasi nga hindi mo nakikita yan sa kaanyuan ng tao na siya ay positibo sa HIV. O di rin sila nakakapagsabi because di nila alam yung mga ways or yung mapamamaraan na nakukuha nila yon. Kaya very important, when we screen, malalaman natin kung ano yung dahil, kung possible ba ito na magkaroon ng HIV o hindi. Okay, Ma'am Gwen, ito bang balita na may isa, no? Na naging HIV dahil sa blood transfusion? Ano to? Chismis o totoong balita? Kasi ayaw natin madiskaril yung kampanya natin sa pagbibigay ng dugo, di ba? Well, actually, ito po ay nakuha natin as news, no, na sinabi ng DOH na ito ay naibigay sa isang pasyente outside Metro Manila na hospital. However, they are now in the process of investigation. Hindi pa natin alam kung talagang totoo ba yung pagiging HIV positibo ng tao na yon, yung pasyente na yon, ay galing sa dugong na transfuse sa kanya. So ngayon, inaano pa natin, rule out pa natin yung yung cause, no, yung dahilan na bakit siya HIV positive. Pero di pa tayo sure. Let's wait for the report ng investigation. Okay, doon sa mga nanonood na gusto maging blood donor, ayan. Paano po sila makipag-ugnayan sa Philippine National Red Cross? O kung kayo po ay healthy at gusto niyo makatulong, gusto niyo magbigay ng dugo, kasi very important, dapat bukas sa kalooban ninyo ang pagbibigay ng part of yourself so that others may live. Punta po kayo sa Philippine Red Cross, sa aming mga blood centers all over the country. Kung hindi po, tumawag po kayo sa amin sa 143 o kaya 527-0000 para makipag-ugnayan sa amin kung kayo ay merong grupo ng 25, 50, 100 o kaya even thousands of blood donors. Pupuntahan po natin kayo para makapag-mass blood donation kami sa lugar ninyo. Yan, daling tandaan, 143. 140, okay, 527-0000. Gwen, maraming salamat po. Salamat din, salamat. Gwendolyn Pang po, Secretary General ng Philippine National Red Cross. Isang abogado patay matapos pagbabarili ng dalawang lalaki sa isang gasolinahan sa White Plains Drive sa Quezon City. Hinala ng pulisya, posibleng may kinalaman ito sa kasong hinahawakan po ng biktima. Darito ang report ni Oscar Oida. Walang kalaban-laban ang abogadong si Atty. Joel Discallar nang siya'y pagbabarilin hanggang sa bawian ng buhay sa gasolinang ito sa may White Plains Drive, Quezon City, alas 10:26 ng gabi. Magpapakarga lang raw sana ng gasolina ang biktima nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki na lula ng isang motorsiklo. Nilapitan nga ng isa sa mga suspek ang biktima habang ito ay nakasakay sa loob ng kanyang sasakyan. At doon ay pinagbabaril na ang biktima na naging sanhi ng kanyang kaagad na kamatayan. Di bababa sa 5 ang tinamong tama ng bala ng biktima. 3 dito sa mukha. Aksidente pang tinamaan ang isa pang sakyan sa lugar. At base sa mga basong natagpuan, malinaw na kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril.
Base sa inisyal investigasyon, malapitan ang ginawang pamamaril sa biktima. Kinakitaan kasi siya ng tattooing sa katawan. Indikasyon na ang baril ng suspect di nalayo ng mahigit 8 pulgada mula sa katawan ng biktima. Ayon pa sa mga pulis, mukhang bago pa man makarating sa naturang lugar ang sasakyan ng biktima. Binubuntotan na siya ng mga suspect na malamang-lamang raw ay mga tinatawag na gun for hire. Maaring ang insidente ito ay pinaplanuhan dahil inabangan nila ang biktima. Sa ngayon ay di pa matiyak ng mga otoridad ang motibo sa krimen, bagamat posible umanong may kinalaman ito sa mga kasong hinawakan ng biktima. Umaasa rin sila sa mga CCTV camera na nakatanim sa lugar na malaki umano ang maaaring maitulong sa pagtukoy sa mga salarin. Titignan pa natin kung may makikita tayo doon sa mga anggulong nakuha dito sa CCTV. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida reporting. Maliit na aeroplano nag-emergency landing sa isang beach sa Queens, New York. Nanggaling daw ito sa Long Island. Napansin daw